Our Father, our Lord Jesus Christ, Ganduan Dio, Diwan God, Jesus Christ. Sibas. Nagpapasalamat po ko sa Panginoong Diyos na binigyan naman tayo ngayon ng araw na ito para mabigyan naman natin ng discussions, ang mga issues na binigay niya sa atin na ibigay natin sa ating mga kapatid. May pangalan ba ang Diyos Ama? Kung basahin natin yung mga kasulatan, Old Testament, nung hindi pa dumating si Jesucristo, maraming lumabas na pangalan ng Diyos na pinahayag. Mayroong Yahweh, El Shaddai, Elohim. At nabasa natin doon ito sa Old Testament. At na-mention na po natin ito sa mga nakaraan nating videos. But still pa din, nung panahon na yun na nakipag-usap nila ang Diyos, ang tao ay hindi pa rin sila nagbago sa harap ng Diyos. Kung basahin natin sa 2 Kings 17, chapter 17, 13 to 14, sabi dito, pero hindi sila nagsiuli sa akin, ni sumunod man lamang sa akin. Ang buong Israel ay nagtangka ng kasalanan mula sa pinakamataas hanggang sa mababa at sila ay nagtangka ng iba't ibang kasalanan. Despite of God's giving them the grace na mapalapit sila, ganun pa din, gumagawa pa rin sila ng kasalanan. Hanggang dumating si Jesucristo mismo doon sa lugar nila kung saan sa Israel. Pero hindi pa din nila tinanggap. Sabi doon sa Juan 1, chapter 1:11, nang dumating siya sa kaniyang sariling lupain, hindi siya tinanggap ng kaniyang sarili. At ang mga tao ay nagpatuloy pa din sa sarili nilang pagsamba. Pumunta dito si Jesucristo sa mundo ng tao para manumbalik ang tao sa totoong pagsamba. Na diin kung saan para ang lahat ng pagsamba ng tao ay doon pupunta sa Diyos Ama. Paano siya sambahin? Kung basahin natin sa John 4:24, nagsabi dito that God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Na siya ang Diyos Espiritu, dapat siya simbahin sa Espiritu at katotohanan, na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pagsamba ay tangkapin ng Ama na nasa langit. Na si Jesucristo ay siyang daan na sa pamagitan niya ang ating Panginoon ay tanggapin at dinggin ang ating pagsamba. Kung saan mababasa natin ito sa Juan chapter 14:6. Sinabi niya sa kaniya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. So dito natin mababasa na walang makapunta sa Ama. So kailangan natin sumamba tayo sa Ama. Na kailangan tayo mamataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi sa ngayon, maraming nagsamba, Panginoon, Ama. Pero kung hindi ka mananiwala ni Kristo Jesus, na siyang tamamagitan, na siyang daan, kung yung sinasabi mong Ama na walang pangalan,
Yan po ang mahirap kung sino yung tumatanggap na yung pagsamba. Na ang lahat ng pagsamba ng tao sa Diyos Ama sa langit ay dadaan sa kanyang bagong pangalan, kang Hesukristo, na ang lahat ay lumuhod sa kanya dito man sa lupa o sa langit o maski sa ilalim ng lupa. Na diin, kung basahin natin sa Filipos chapter 2, 9-11, kaya nga, pagkatapos siyang magpakababa, binigyan siya ng Diyos ng pangalan na kalampas sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay magpakaluhod ang lahat ni hita ng mga nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At lahat ng dila ay magpatunay na si Hesukristo ay Panginoon sa kalwalhatian ng Diyos Ama. So, importante talaga na kung magsamba tayo, hindi lang tayo magsamba na Ama, Ama. Kailangan natin i-mention natin ang pangalan nating Ama na kung saan ay si Kristo Jesus. Na ang pangalan niya ay lumabas sa at napalitan ng bagong pangalan. Dito natin siya mababasa yung bagong pangalan niya na napatunay na may bagong pangalan ang Diyos. Mula nung Old Testament hanggang dumating na yung bagong tipan, may bagong pangalan na siya. At yun ay sa Revelation chapter 3:12 na sinabi dito, ang nagtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa. At susulat ko ang pangalan ng aking Diyos sa kaniya at pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na nagbaba mula sa langit, mula sa aking Diyos, at ang aking bagong pangalan ay isusulat ko rin sa kanya. So may bagong pangalan ng ating Panginoong Diyos. Mula noong Old Testament, hindi pa rin sila nagbago. O ngayon, dumating siya mismo, nagkatawang tao, at ngayon may pangalan siya. Na ang pangalan niya ay si Hesukristo para tayo'y maligtas. Mabasa natin yan sa Romans 10:13 na ang lahat na tumawag sa pangalan ng Panginoon Hesukristo ay maliligtas. At dito, malaman natin na ang Diyos at ang Ama na si Hesukristo ay isa lang. Mababasa natin dito sa John chapter 12, verse 44, ang nakakita sa akin, sabi ni Hesukristo, ay nakakita sa nagpadala sa akin. At dito rin sa Juan chapter 10, verse 30, sinabi niya na ako, si Hesukristo at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay magkaisa. So, in these last days, itong mga huling araw, mga kapatid, dapat manumbalik tayo sa totoong pagsamba. Sa totoong pagsamba, sa totoong Diyos, na walang ibang pangalan, ang ating Hesukristo, na siya ay nag-iisang Diyos, na wala ng ibang Diyos, na masabi natin sa salita sa Juan chapter 6, 60-69, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw mayroong mga salita ng buhay na walang hangganan. Kami ay niniwala at kami ay nakilala na ikaw, Hesukristo, ang banal na isa ng Diyos. So dito mga kapatid, magpasalamat po tayo sa mga huling araw na ito
dapat manumbalik tayo sa totoong pagsamba. Kaya kung magsamba lang po tayo, maraming tumatawag sa atin na Ama, Ama. Hindi natin alam kung sinong Ama na tinatawag natin. So in this panahon na ito, dapat natin maintindihan na may pangalan na ang Diyos, na walang ibang pangalan kundi ang mga pinihang pangalan sa ibabaw at sa langit, maski sa ilalim ng lupa, na siyang lang at wala ng iba na makapagligtas sa ngalan ni Kristo Jesus. At mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesucristo for this another grace na gihatag, binigay niya sa atin sa araw na ito. At sana nawa ang lahat ng tagapakinig ay nabigyan sila ng spiritual enlightenment na magbigay sa kanila ng spiritual growth, na kung saan mag-mature sila sa espiritu, na yon naman ang promise natin Panginoong Diyos, na kaya pagdating ng panahon na magiging fullness tayo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, salamat sa ating Diyos na binigay sa atin mga padayag, revelation ngayong araw na ito. At kung mayroong mga nakinig ngayon na may mga problema, karamdaman, bigat sa pag-isip, huwag kang mag-alala kapatid, walang posible sa ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ni Jesucristo na binigay sa atin otoridad, Mateo 10:1, sa otoridad niya sa pangalan niya, sa pagpalaya sa masamang espiritu at pagaling na may mga sakit. Dito sa mga salita niya mga kapatid, Mark 16:17, John 16:24, manalig ka, bigyan ka ng kalakasang espiritual, kalakasang pisikal, at higit sa lahat, kaligtasan ng ating Panginoong binigay sa atin, ang buhay na walang hanggan. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo, our Father, our Lord Jesus Christ, Ganduan Dio, Diwan God, Jesus Christ, Sibas. Amen.